Magandang araw po sa lahat. Today we will meditate a very important passage spoken directly by Jesus Christ Himself. Ang passage na ito ay hindi simpleng advice, hindi rin ito suggestion. Ang passage na ito is a command na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga disciples noong gabi bago siya ipinako sa krus. Ang Gospel of John was written by Apostle John. He is one of the 12 disciples and he is someone very close kay Jesus. Ang book na ito ay isinulat ni Apostle John para sa mga believers at sa mga unbelievers during that time para maipakita kung sino si Jesus at para turuan tayong manampalataya at sumunod sa Kanya. Sa chapter 13, makikita natin dito ang events ng Last Supper. Mababasa natin dito na si Jesus had just washed the feet of his disciples. Mababasa natin dito sa chapter 13 na umalis si Judas. Judas had just gone out to betray him. At dito, si Jesus ay nagsalita ng mga huling instructions sa kanyang mga tunay na disciples. So this moment is very heavy kung titignan natin ang chapter. Mabigat itong chapter na ito kasi ito ang final hours ni Jesus bago ang kanyang crucifixion. At sa gitna ng tension, sa gitna ng bigat ng situation, makikita natin dito na Jesus focuses on one thing: love. At sinabi ni Jesus dito sa verse 34 to verse 35, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." So mga kapatid, this is the identity marker of a true disciple. Mababasa natin dito sa passage na Jesus didn't say, "They will know you are mine by your Bible knowledge." Jesus didn't say, "They will know you are mine by your attendance." He didn't say, "They will know you are mine by your position inside the church." Ang sabi ni Jesus dito sa passage, "They will know you are mine by your love for one another." Kaya today, while we meditate His Word, titignan natin what kind of love is Jesus talking about. Titignan natin bakit ito tinawag na New Commandment at paano ito dapat makita sa buhay natin today as His Church. So let's pray and ask the Holy Spirit for guidance as we meditate His Word. Heavenly Father, we come before you with humble hearts. Thank you, Lord, sa time na makapag-meditate kami ng Word mo. And as we reflect on the teachings of Jesus in John chapter 13, open our eyes, Lord, open our minds, and Ikaw po, Lord, ang mag-soften sa aming mga puso para maintindihan namin ang depth ng pag-ibig mo sa amin. Help us to embrace the commandment to love one another as you have loved us. And may your Spirit guide our thoughts so that your love may shine through us in all that we do. For in Jesus' name we pray. Amen. Ang sabi sa verse 34,
A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. So mga kapatid, ang word na new comes from the Greek word kainan. No? Ang word na new dito sa passage na ito, it comes from the Greek word kainan. Pero itong Greek word na kainan na ito, hindi ito basta bago na parang bagong gawa lang or bagong command na ngayon lang lumabas. No? Ibig sabihin ng kainan ay bagong kalidad. Kainan means new in quality. Ibig sabihin, mas fresh ito, mas deeper, mas kumpleto kaysa dati. So the question for us today, bakit sinabi ni Jesus na new commandment ito? Hindi ba may command na sa Old Testament na love your neighbor? So bakit sinabi ni Jesus na new commandment ito? Ang sabi sa Leviticus chapter 19 verse 18 sa Old Testament, love your neighbor as yourself. Pero dito sa John chapter 13, binigyan tayo ni Jesus ng mas mataas na standard. Hindi na lang as yourself ang basihan ng pag-ibig natin sa isa't isa. Kundi ang sabi ni Jesus, just as I have loved you, you also are to love one another. In short, Jesus becomes the new model. Jesus becomes the new measure of love. Si Jesus na ang naging modelo. Siya ang sukatan ng tunay na pag-ibig. So mga kapatid, hindi na ito nakabase sa kung paano natin minahal ang sarili natin. Nakabase na ang pag-ibig na ito sa kung paano tayo minahal ni Kristo. That is why this commandment is new. Ang commandment na ito may dala itong bagong lalim, no? Bagong kapangyarihan at bagong example ng pag-ibig. It comes from Jesus mismo, mga kapatid. Ang sabi sa passage, that you love one another. Mga kapatid, hindi lang ito about love everyone in general. Kung titignan natin ang passage, kung titignan natin ang context, sinasabi ni Jesus dito ay ang church, no? Ang pagmamahalan sa pagitan ng kanyang mga disciples, his followers. Yes, we are called to love our enemies. Sabi nga sa Matthew chapter 5, love your enemies. Pero dito sa John chapter 13, ang focus dito ni Jesus ay love within the body of Christ. Ang pagmamahala ng mga kapwa mananampalataya. Ibig sabihin nito mga kapatid, kung ikaw ay kung ikaw ay bahagi ng church ni Jesus, you are commanded or we are commanded to love our fellow believers. Hindi lang verbal love, hindi lamang pagiging magalang sa panlabas, hindi lamang pagiging patient, but a genuine Christ love. Isang pag-ibig na lubos na nagmamalasakit, isang pag-ibig na handang mag-sacrifice, isang pag-ibig na naghahanap ng ikabubuti ng iba. Just as Christ has loved us. Sabi sa passage, just as I have loved you. Mga kapatid, ito na ang pinaka-heart ng command ni Jesus. Just as I have loved you, you also are to love one another. Ang sabi ni Jesus. So ang tanong, paano ba tayo minahal ni Jesus? Paano ba tayo minahal ni Lord? Number one, minahal tayo ni Jesus
dahil ibinigay niya ang kanyang buhay. His love is sacrificial. Ibinigay ni Jesus ang kanyang karapatan, ang kanyang ginhawa, at maging ang kanyang buhay para sa kanyang mga alagad. Sabi sa John chapter 15, "Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends." Mga kapatid, hindi niya tayo minahal dahil tayo ay lovable. Minahal tayo ni Lord kahit tayo ay makasalanan. Sabi nga sa Romans chapter 5, He loved us while we were still sinners. Mga kapatid, ang love ni Jesus is patient. Ang love niya is forgiving. He knew Peter would deny him, pero minahal niya pa rin si Peter. Alam ni Lord na magsisipag-takbuhan ang kanyang mga disciples, but still, He called them friends. Napaka consistent ng pag-ibig ni Jesus. Sabi nga sa John chapter 13, kung babasahin natin ang previous na verse 1, sabi sa verse 1, "Having loved His own who were in the world, He loved them to the end." Ibig sabihin, Jesus' love is not conditional, mga kapatid. Ang pag-ibig ni Jesus ay hindi pabago-bago. Ang pag-ibig niya is not based on our performance, mga kapatid. Ang pag-ibig niya is covenantal love. Faithful, loyal, enduring. Alam ni Jesus na lahat sila ng mga followers niya iiwan siya. Pero minahal niya pa rin sila, mga kapatid. Yan ang tinatawag na unconditional love. At hindi lang yan. Ang love ni Jesus is truthful. His love is pure. Hindi plastic ang pag-ibig ni Jesus. Nagtutuwid siya, nagre-rebuke siya, nagtuturo siya, pero hindi para ipahiya tayo, kundi para linisin tayo at itama tayo. Kaya ba natin ito, mga kapatid, ang love na ito? To be honest, we cannot love like this on our own, mga kapatid. Hindi natin kaya magmahal ng ganito sa sarili nating lakas. Hindi natural sa atin ang maging sacrificial. Hindi natural sa atin ang unconditional love. As human beings, hindi tayo likas na patient. Hindi tayo likas na forgiving. Hindi tayo likas na humble. Kaya nga ang love na ito is not a product of human effort. This love is fruit of the Spirit. Sabi nga sa Galatians chapter 5, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control." Only those who are born again, mga kapatid, those who have been transformed by the grace of God, can love like this. Kaya kung meron tayong ganitong pagmamahal, mga kapatid, ito ang patunay. This kind of love is evidence that you truly belong to Christ. So tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Am I loving my brothers and my sisters in Christ the way Jesus loved me? May pride ba sa puso ko? May bitterness ba ako na hindi ko pinapalaya? Nakikita ba ng ibang tao ang love ni Jesus the way ako makipagtungo sa kapwa ko? Mga kapatid, kung sinasabi natin na tayo ay disciple ni Jesus, dapat nakikita ang pag-ibig niya sa buhay natin. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Verse 35, "By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." Sabi ni Jesus, by this all people will know.
Ibig sabihin, may isang bagay na malinaw na patunay na tayo ay tunay na follower ni Jesus. Hindi niya sinabing by your Bible knowledge, hindi niya sinabing by your church attendance, hindi niya rin sinabi na by how loud you sing in the choir or how loud you sing in the worship. Yes, malaga lahat yan mga kapatid, pero hindi yan ang sukatan ng tunay na pagiging follower ni Jesus. Ang sabi niya dito sa passage, if you have love for one another. Mga kapatid, ang pag-ibig pala sa isa't isa ang tunay na palatandaan ng isang disipulo ni Jesus. Ang pag-ibig, this love is the mark that separates the church from the world. At sino raw ang makakita ng love na ito? Sino? Ang sabi sa passage, all people. So this tells us na ang Christian love pala ay hindi lang ito internal. Ibig sabihin, hindi lang ito para sa loob ng church. Ang Christian love pala is also our witness to the watching world. Mga kapatid, the way we love one another is one of the most powerful and convincing evidence of our faith in Christ. Ang pagmamahala nating bilang magkakapatid kay Kristo ang pinakamalinaw, ang patunay sa mundo na totoo ang ebanghelyo. Sabi nga ng early church writer na si Tertullian, ito raw ang sinasabi ng mga pagans before during their time habang pinagmamasdan nila ang mga Christians before. Sabi ng mga pagans, pag nakikita nila ang mga Christians, behold how they love one another. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Kapag tinitignan ng mga unbelievers ang church mo, kapag tinitignan ng mga unbelievers ang family mo, kapag tinitignan ng mga unbelievers ang relationship mo sa kapwa mo mananampalataya, nakikita ba nila ang pag-ibig ni Kristo sa iyo? Ang sabi sa passage, you are my disciple. Ang salitang disciple ay galing yan sa Greek word na mathetes. Ang ibig sabihin ng Greek word na yan ay learner, follower, apprentice. So kapag sinabi mong disciple ka ni Jesus, ang ibig mong sabihin ay sinusunod mo ang turo ni Jesus, ginagaya mo ang buhay ni Jesus. Gusto mong mabuhay na gaya ni Jesus, may puso na kagaya ni Jesus. Pero ang tanong mga kapatid, paano malalaman ng ibang tao na disciple ka ni Jesus? Ang sabi sa passage, if you have love for one another. Mga kapatid, ang love ay hindi requirement para maligtas. Pero ito ang patunay na ikaw ay ligtas. Hindi tayo naliligtas dahil nagmamahal tayo. Nagmamahal tayo dahil tayo ay naligtas na. Mga kapatid, ang phrase na if you have love sa Greek ay nasa present active subjunctive form. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi itong if you have love na phrase, hindi ito isang beses lang na pag-ibig mga kapatid. Hindi ito minsan lang na mahal, tapos na, tapos na. This kind of love na sinasabi dito ay ongoing. Kung titignan mo siya sa Greek grammar, present active subjunctive form ito. Ang uri ng pag-ibig na sinasabi dito ay ongoing, habitual, consistent. No? It is empowered by the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, hindi sapat na minahal mo lang isang tao noon.
Hindi sapat na minsan ka lang naging mabait. Ang tunay na follower ni Jesus ay may lifestyle ng pag-ibig, mga kapatid. Hindi man tayo perfect, pero tayo ay progresibo. No? We are slowly growing, slowly imitating Jesus. So what kind of love is this, mga kapatid? Balikan natin ang sinabi ni Jesus, just as I have loved you. Ano bang klaseng pag-ibig ito? Sacrificial, forgiving, kahit nasasaktan ka na, kahit may nasabi or nagawa sa iyo ang isang tao, forgiving ka pa rin. This is the kind of love, mga kapatid. Truthful itong love na ito. Itong love na ito, hindi ito nagkukonsinti ng mali. Nagtutuwid ito ng mali ng may pagmamahal. This love is enduring. Hindi sumusuko kahit may pagkukulang or may kahinaan ng isang fellow believer. Mga kapatid, ito ang klase ng love na hindi kayang gawin ng flesh natin. Hindi ito kayang gawin ng, ng laman or ng sarili nating pagsisikap. This is the fruit of the Spirit. And this love is only possible if you are born again in Christ. So ang challenge sa atin ngayon, sa atin ngayon, mga kapatid, what is the world seeing in us? Tanungin natin mga sarili, mga kapatid. Kapag may conflict ba sa church natin, paano tayo mag-react? Kapag may isang kapatid natin na nahulog sa kasalanan, tayo ba ay nagpe-pray o sinisiraan natin siya? Kapag nakita mo na may isang member sa loob ng simbahan na tahimik, kinakamusta mo ba siya or binabaliwala mo lang? Mga kapatid, if we truly love Christ, we must truly love His people. Because you cannot claim to be close to Jesus, which is the head of the church, and be indifferent to His body, which is the church. Mga kapatid, the world is watching us. Ang mundo ay hindi lang nakikinig sa sinasabi natin, hindi lang sila nakikinig sa preaching natin. Tinitignan din nila ang buhay natin. Yes, your doctrine may be sound. Your worship may be excellent. Your ministry may be active. Pero mga kapatid, kung wala tayong pag-ibig sa isa't isa, wala itong kabuluhan. Sabi ni Jesus, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Let's pray. Heavenly Father, thank you sa salita mo na clear at powerful. Thank you, Lord, sa reminder ni Jesus na ang tunay na tanda ng pagiging follower ay ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Inaamin po namin na madalas kaming nagkukulang sa pagmamahal. Minsan inuuna namin ang aming mga pride. Minsan inuuna namin ang aming convenience. Inuuna namin ang aming comfort kaysa mag-sacrifice. Sometimes madali kaming umiwas, manahimik or mangusga kaysa magmahal. Lord, patawarin mo po kami. And today, Lord, hiningi po namin ang help mo, ang tulong ng inyong banal na espiritu. Baguhin mo po ang puso namin. Bigyan mo kami ng pusong gaya ng sa iyo. Puso na mapagpatawad, matyaga, at totoo ang pag-ibig. Teach us, Lord. Turuan mo po kaming mahalin hindi lang ang mga kaibigan namin, kundi pati ang mga kapatid naming
mahirap mahalin. Bigyan mo po kami ng humility, bigyan mo kami ng grace, bigyan mo po kami ng desire na maging community na sumalamin sa pagmamahal ni Kristo. At gamitin mo po ang aming church bilang testimony sa buong mundo na kahit makasalanan kami, may Diyos na nagbabago ng buhay. At sa aming pagmamahalan, we pray na makilala ng marami kung sino si Jesus. Lord, we do not want to just talk about love. We want to live it. At kung may mga kapatid kami rito na wounded, may mga kapatid kami na isolated or discouraged, abutin mo po sila, Lord. At gamitin mo po kaming mga kasangkapan ng iyong healing, ng inyong restoration at grace. Lahat ng ito ay aming dalangin. For in Jesus' name we pray. Amen.